Kapag huli na ang pagsisisi, ang kwento ni Judas at ang pang-araw-araw na laban ng tao, sa panahon ni Jesus ang mga Hudyo ay nasa ilalim ng pamumuno ng mga Romano. Si Poncio Pilato ang gobernador, may power sa buhay at kamatayan. Si Judas Iscariote, isa sa 12 disciples, ay nagkanulo kay Jesus sa halagang 30 pirasong pilak, halagang katumbas lang ng isang alipin. Pagdating sa Matthew 27, makikita natin, si Jesus tahimik sa harap ni Pilato. Si Judas, sa kabilang banda, punong-puno ng guilt at regret. Dalawang reaksyon sa kasalanan, tahimik na pagtitiwala versus wasak na konsensya, ay hindi lang ito kwento ng pagtataksil. Ito ay salamin ng pagsisisi versus tunay na repentance, guilt versus grace, desperation ng tao kapag wala ang Diyos. Si Judas ay nakaramdam ng pagsisisi pero hindi siya lumapit sa Diyos, lumayo siya. Important insight, hindi lahat ng pagsisisi ay nagliligtas. Short trivia. Ang 30 pieces of silver ay presyo ng isang alipin sa Old Testament, Exodus 21:32. Ang pangalan na Judas ay common noon pero ngayon, halos wala nang nagpapangalan nito dahil sa stigma. Ang salitang remorse na ginamit kay Judas ay iba sa repentance, metanoia. Isipin mo ang isang tao, nagkamali sa relasyon, nadala sa tukso, nawala ang focus sa Diyos, nung nahuli nagsisi. Pero imbes na lumapit sa Diyos, lumayo, nagkulong. Pinaniwalaan na wala na siyang pag-asa. Ganito si Judas. Hindi siya nabigo dahil nagkamali siya. Nabigo siya dahil pinili niyang mag-isa. 1. Maliit na compromise, malaking pagbagsak. Si Judas hindi naman agad traitor. Nagsimula yan sa maliit, greed, doubt, offense, daily life. Okay lang to, maliit lang naman. Hanggang sa unti-unting nahihiwalay sa Diyos. Lesson, ang maliliit na kasalanan kapag hindi inayos lumalaki. Hindi lahat ng pagsisisi ay tunay na pagbabago. Si Judas nagsisi but he did not return to Jesus. Daily reality. Maraming nagsasabi sorry, pero walang pagbabago ng puso. Explanation. Repentance, kababalik sa Diyos. Remorse, nalulungkot lang sa consequence. Si Pedro rin nagkamali, tinanggi si Jesus. Pero anong difference? Si Pedro, umiyak. Bumalik, na-restore. Si Judas, nagsisi. Lumayo, nasira. Lesson, hindi ka mawawala dahil sa kasalanan. Mawawala ka kapag lumayo ka sa Diyos. 5. May pag-asa pa hanggat humihinga ka. Ito ang masakit. Kung lumapit lang si Judas kay Jesus, may chance pa. Kahit gaano kalalim ang kasalanan mo, hindi pa huli ang lahat. Truth. Habang may buhay, may grace. Habang may hininga, may pag-asa. Si Judas ay paalala. Hindi sapat ang pagiging malapit kay Jesus externally. Kailangan ng tunay na relasyon internally. Tanong, ikaw ba ay nagsisisi lang? O talagang bumabalik sa Diyos? Lord, hindi lang ako magsisisi, babalik ako. Hindi ako magpapatalo sa guilt, pipiliin ko ang grace. Kahit nagkamali ako, hindi ako lalayo, lalapit ako. Dahil sa iyo may pag-asa pa ang buhay ko.